Ang video na ito ay patungkol sa oryentasyon ng kidney transplant. Ito ay handog ng Human Organ Preservation Effort at Organ Transplant Unit ng National Kidney and Transplant Institute. Hello! Magandang araw sa ating lahat. Ano nga ba ang kidney transplant? Ito ay isang uri ng operasyon kung saan ang isang taong may permanenteng pagkasira ng bato o end-stage renal disease ay pinagkakalooban ng isang panibagong bato mula sa isang malusog na tao. Recipient ang tawag sa taong tatanggap ng isang panibagong bato at donor naman ang tawag sa taong maghahandog ng kanyang malusog na bato. Meron tayong dalawang uri ng kidney donor. Ang isa ay ang buhay na donor or living donor. Sila ang mga taong buhay na nais maghandog ng kanilang isang malusog na bato. Ito ang pinakamainam na donor dahil mas mababa ang panganib ng hindi pagtanggap ng katawan o rejection, mas mataas ang kompatibilidad ng dugo at ng tissue, at mas makakatipid sa halaga ng gamot na pang-anti-rejection. Kung sakali naman na walang buhay na donor ang recipient, maaari pa rin siyang matransplant mula sa donor na patay na ang utak o deceased donor. Sila ang mga taong idiniklara ng dalawang doktor na patay na ang utak at hindi na gumagana. Tanging mga gamot na ibinibigay na lamang at mga makinang nakakabit sa kanila ang nagpapatibok ng kanilang puso. Sila ay maaaring biktima ng aksidente sa sasakyan, may matinding trauma sa ulo o pasyenteng na stroke. Dalawang uri ng living donor. Una ay ang living-related donor. Sila ang mga kadugo o kamag-anak ng recipient. Maaaring sila ay ang anak, kapatid, magulang, tiyuhin o tiyahin o first cousin. Ang pangalawang uri naman ay living non-related donor. Sila ay maaaring matagal nang kakilala o may malalim na kaugnayan sa recipient. Halimbawa ay asawa, kaibigan, katrabaho, o malayong kamag-anak. Paano nga ba napipili ang donor? Una, dapat ay magkatugma ang dugo ng recipient at ng donor. Ang recipient na may type A positive na dugo ay maaaring makatanggap sa donor na may type A positive at type O positive na dugo. Ang recipient na may type B positive na dugo ay maaaring makatanggap sa donor na may type B positive at type O positive na dugo. Ang recipient na may type O positive na dugo ay maaari lamang makatanggap sa donor na may type O positive na dugo. Ang mayroong ganitong tipo ng dugo ay tinatawag na universal donor sapagkat maaari silang makapag-donate sa lahat ng tipo ng dugo. Ang mga recipient na mayroong AB positive na dugo ay maaaring makatanggap sa donor na mayroong A positive, B positive, O positive at AB positive na dugo. Ang mayroong ganitong tipo ng dugo ay tinatawag na universal recipient sapagkat maaari silang makatanggap sa lahat ng tipo ng dugo. Pangalawa, para sa living donor, ang maaaring mag-donate ay edad 21 anyos pataas at para sa deceased donor, ang edad ay hindi lalagpas sa 65 taong gulang. Pangatlo, dapat ay may malusog na pangangatawan. Pang-apat, para sa living donor, dapat ay maluwag sa kanilang isipan at kalooban ang paghahandog ng bato. Sisiguraduhin din nila na mapapangalagaan nila ang kanilang sarili pagkatapos ng operasyon. Ano-ano nga ba ang karapatan ng isang living donor? Una ay ang karapatan sa pagpapahintulot o informed consent. Pangalawa ay karapatan sa emosyonal at psikolohikal na suporta. Pangatlo ay karapatan sa respeto at dignidad. Pang-apat ay karapatan sa pagpapasya. Panglima ay karapatan sa kalidad na pangangalaga. Pang-anim, kalayaan mula sa diskriminasyon. Pang-pito ay karapatang bawiin ang pagpapahintulot o informed consent.
Dalawang uri ng pagtanggal ng bato o nephrectomy. Ang una ay ang open nephrectomy. Hihiwa ng mga 13 cm sa tagiliran upang makuha ang bato. Maaaring makauwi makalipas ang 5 araw at maaaring makabalik sa trabaho pagkatapos ng 6 na linggo. Siguraduhin lamang na manghingi ng clearance mula sa doktor. Ang pangalawa ay laparoscopic nephrectomy. Hihiwa ng 1 sentimetro sa tiyan upang ipasok ang instrumentong pangkuha ng bato. Mas mabilis ang pagdaling dito at maaaring makauwi makalipas ng 3 araw at maaaring makabalik naman sa trabaho makalipas ang 2 hanggang 4 na linggo. Siguraduhin lamang na manghingi ng clearance mula sa doktor. Pagkatapos ng donasyon ay walang magbabago sa kakayahang manganak, kakayahang magtrabaho at itatagal ng buhay. Ang mga dapat malaman ng living donor pagkatapos ng operasyon. Habang nasa ospital, maaari nang makauwi pagkatapos ng 2 hanggang 3 araw at pinakamatagal na ang 7 araw. Ang itatagal ng donor sa ospital ay nakadepende sa bilis ng paghilom ng kanyang sugat mula sa operasyon. Sa loob naman ng 4 hanggang 6 na linggo, makakaranas ng kaunting pananakit at kati sa lugar kung saan may sugat mula sa operasyon. Iwasan muna ang pagbubuhat ng mabibigat. Maaaring uminom ng antibiotic at pain reliever na inireseta ng doktor. Walang maintenance na gamot na iinumin ang donor. Magpakonsulta sa doktor sa itinakdang araw. Pagkatapos ng 4 hanggang 6 na linggo, maaari nang makabalik sa trabaho o depende pa rin sa payo ng doktor. Ipagpatuloy ang regular na pagpapatingin sa doktor. Makalipas ang 6 na buwan, maaari nang magbuntis o depende pa rin sa payo ng doktor. Panghabang buhay, regular na magpatingin sa doktor, 1 hanggang 2 beses sa 1 taon kahit walang nararamdaman. Dahil ang regular na pagsusuri ng ihi at dugo ay importante upang mapangalagaan ang buong kalusugan ng donor. Itigil ang paninigarilyo, iwasan ang pag-inom, pagkain ng matataba at maaalat na pagkain. Paano naman inihahanda ang recipient? Masusing pagsusuri o workup upang malaman kung maaaring isagawa ang operasyon, ang unstable na sakit sa puso, aktibong cancer, nakamamatay na impeksyon, at pagbubuntis ay kontraindikasyon sa pagpapatransplant. Paano naman ang operasyon sa recipient? Karaniwan itong ginagawa sa ibaba ng tiyan, alinman sa kanan o kaliwang bahagi. Maaaring bahagyang magbago ang lokasyon, depende sa kagustuhan ng surgeon o sa anatomiya ng katawan ng pasyente. Paano ang pag-recover ng recipient? Reverse isolation setup. Ito ay ang pagbubukod o pag-isolate sa recipient upang maprotektahan sa mikrobyong dala ng ibang tao o ng kapaligiran. 10 hanggang 14 na araw na paglagi sa ospital. Pinakamatagal na ang 17 araw o depende sa pagsusuri ng doktor. 2 hanggang 6 na buwan na pagpapahinga o mas higit pa. Depende sa kondisyon at sa payo ng doktor. Maaaring mag-dialysis pagkatapos ng operasyon kung sakali na hindi gumana agad ang naisalin na bato. Gaano nga ba katagumpay ang kidney transplant? Halos 100% ang tagumpay ng operasyon. Ngunit, nakasalalay pa rin sa pakikipag-ugnayan ng pasyente sa kanyang doktor ang itatagal ng batong naisalin. Ayon sa statistics, ito ang mga porsyento na gumagana pa ang mga bato. 97% pagkalipas ng 1 taon, 96% pagkalipas ng 5 taon, at 88% pagkalipas naman ng 10 taon. Mga dapat tandaan ni recipient, ang schedule ng pagpapakonsulta sa doktor. Lingguhan sa unang buwan pagkatapos ng discharge. Maaari itong bumaba sa 1 hanggang 2 beses kada buwan sa ikalawa at sa mga susunod na buwan pagkatapos ng discharge. Ito ay depende pa rin sa pagsusuri ng doktor. Sa bawat konsultasyon ay may ipapagawang eksaminasyon sa laboratorio ang inyong doktor. Ito ay upang masusi kayong masuri. Kailangang panatilihin ng recipient ang panghabang buhay na anti-rejection.
Mahalaga na sumunod sa reseta ng doktor sa dami at dalas ng pag-inom ng gamot. At kung sakali na ang batong na isalin ay hindi na gumagana, panatilihin pa rin ang pag-inom ng anti-rejection na gamot. Magkakaiba ang bawat recipient sa dami at dalas ng pag-inom ng gamot. Kaya iwasan ang makipagkumparahan sa ibang recipient. Palaging may peligro ng rejection kapag itinigil ang pag-inom ng gamot o kaya naman ay hindi tama ang dose at oras ng pag-inom. Ugaliing magsuot ng mask at iwasang makipagsiksikan sa matataong lugar upang maiwasan ang impeksyon. Mga dapat tandaan ni recipient at ni donor. Kumonsulta sa isang nephrologist or transplant surgeon ng NKTI upang mabigyan ng sapat na ideya sa medikal na pagsusuri na kailangang pagdaanan ng recipient at ng donor. Doktor din ang magbabanggit kung magkano ang halaga na kailangan nilang ihanda para sa kanilang workup, actual na operasyon at mga gamutan. Ang average na itinatagal ng kidney transplant workup hanggang operasyon ay 2 hanggang 3 buwan. Ang tagal ng proseso ay magkakaiba sa bawat pasyente. Kaya mabuting paghandaan ang pinansyal na aspeto, maglaan ng oras sa pagpapakonsulta sa doktor at sa pagpapagawa sa mga laboratorio upang mas mapabilis ang pagtapos ng proseso. Bago matuloy ang kidney transplant, siguraduhin na mayroon ka ng 3 certificates na ito. Ang una ay ang HOPE Certificate, ang pangalawa ay ang HTEC Certificate, at ang pangatlo ay ang Z-Package Certificate. Ito ay depende kung kwalipikado ka para sa Z-Package. Ang operasyon ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 5 oras kasama na ang recovery period sa loob ng operating room. Tulog at walang mararamdamang sakit ang recipient at ang donor habang ginagawa ang operasyon. Tandaan na magkakaiba ang bawat individual sa kanilang bilis ng paggaling o recovery. Ang kidney transplant ay nagkakahalaga ng 1.5 to 2 million o higit pa depende sa kondisyon ng pasyente. Kumonsulta sa inyong doktor kung kayo ba ay makakapasa sa PhilHealth C-Benefit Package para sa kidney transplant. Maaaring mag-apply ng PhilHealth C-Benefit Package ang pasyenteng private, copay, or service na nais magpa-kidney transplant. At kung sakaling makapasa sa PhilHealth C-Benefit Package, maaaring masagot ang hospital bill na aabot sa 800 to 1 million para sa living donation at para naman sa deceased organ donation ay aabot ng 1.5 to 2 million para sa operasyon sa kidney transplant. Maaaring isabay ang pagtatanong patungkol sa PhilHealth C-Benefit Package habang inaasikaso ang requirement sa pagpapatransplant. Maaari ring lumapit sa tanggapan ng Medical Social Service ng NKTI upang makapag-apply bilang service o sponsored na pasyente. Kinakailangan ng referral letter mula sa isang doktor upang maasikaso ng social worker. First come, first serve ang sinusunod nilang patakaran sa pag-asikaso ng kanilang pasyente. Kaya bahagyang matatagalan ang proseso nito kumpara sa mga pasyenteng may pribadong doktor. Kung kayo ay na-transplant sa National Kidney and Transplant Institute, maaari kayong makagamit ng PhilHealth C-Benefit Package para sa post-kidney transplant for adults. Ang mga maaaring makakuha nito ay ang mga donor at recipient na nasa edad 19 pataas at may kakayahang sundin ang karampatang gamutan at konsultasyon. Kung kayo ay may katanungan, maaari lamang tumawag sa 981-0300 local 4400 at 4421 o 0926-053-5000. Maaari ring pumunta sa aming tanggapan sa National Kidney and Transplant Institute, Diagnostic Building, 4th floor, Hope Office. Salamat!